first, we need some adjustment kagad adjustment kagad with the topic. Baka kasi nag-meeting na kayo. Have you meet your grade level teachers? Nakapag-meeting na ba this morning? At ang tagal namin sumagot. Das. Good afternoon po. Sa grade 9 po, hindi pa po kasi galing po kami ng school. Nagpa-fit po kami ng uniform. Okay. So, late po. Tapos sabi mamaya na po. Pwede naman kasi after this, yung diretso na kayo meeting. Sige. Teachers, kapag wala akong contact with you, ibig sabihin may iba akong ginagawa. Ayan. Kaya na umaga, ang schedule ng ITL ay sa parents orientation. So, part of it is yung talk ng classroom management, from the prefect of discipline, from the director, basic ed coordinator, and syempre kailangan din yung assessment and evaluation. So I was there. Tapos kami around 11:30 na kasi. So yung ganun teacher, kapag meron kayong concern, pwede namang isend sa GC, tapos I'll just get back to you kapag ka-free na ako. Ha? Ganun yun. Hindi sabihin na baka in-ignore lang ni ma'am. Mag-reply po ako basta available na ako. Mamayang hapon din. Sige. So, lahat sila mamayang hapon ng meeting. Okay. So, for today, ang pinaka-concern is about the topic. So, hindi pa ba kayo, puntahan natin for a while ha. Mag-entire screen na lang ako mag-share para hindi ako nahihirapan ng kung saan-saan pinupunta. Ito ay chat box. Naka-open lang. So, pag meron kayong concern dyan, mag-submit. Problem ko ay yung sa topic. So, gusto ko muna makita sana kung meron na tayong saan yung schedule dito? Forms and schedule. Meron na kayo nilagay dito? Wala pa. Teachers? Wala pa nga. So, wala pa talaga. Ito kasi yung pag-uusapan natin. O di sige, baka naman makatulong sa pag-discuss. Okay, so we need first 3 topic. 3 topic yung kailangan, di ba? Will you please go to the plan? Okay. Ako na lang muna. This one, for example, sa grade 8. Ayan lang natin. Tama ba? This one. Diba ang nakalagay sa topic nyo for grade 8, week 1 and 2, sa week 2, for example, kasi yun tayo nag-start, diba? The process of digestion and overcoming digestive disorders. Kaso, 3 hours to ituturo. Ilang topic ba to? Naisip nyo na ba? Did you check the book? Teachers, did you check the book? The same goes with grade 9 kasi nga puro body system ang simula ng lesson natin. Yun nilagay ko for identity and emotion. So for grade 9, it's circulatory respiratory system working together. Tapos diseases, prevention and treatment for week 2. Okay, ang nakikita ko kasi yung problem dito, napaka-konti ng content niya para sa 3 hours na lesson. So what I'm thinking is to have week 1 and week 2 combined. So for example, the first 3 teachers will teach parts and function. Tapos yung second set of 3 FS teachers, dun sila sa iba pang topic, kung meron. Okay? Halimbawa sa dito, yung process of digestion. Okay? Doon nakafocus yung 3 teachers. Tapos yung last 3 set ng teachers, Thursday na yon kasi this is Tuesday, first period, tapos second period na Tuesday. Tapos yung pangatlong set, last set of the 3 FS teachers, Thursday pa sila magtuturo. Sa kanila yung sa disorder. Ayan. So, dito sa grade 8, digestive disorder. Tapos sa grade 9, we have this one, circulatory respiratory diseases. So, syempre, kasama yung prevention and treatment. Now, for grade 10, yun din yung magiging approach, no? So, first period ng Tuesday, parts and functions of the reproductive system. Tapos, yung week 2, medyo mahaba siya. 2 kasi nakalagay dun sa competencies. Yung feedback mechanism, this one.
Okay, kasama yung menstrual cycle will be for the 3 FS teachers. And the last set of FS teachers will be discussing how the nervous system coordinates and regulates these feedback mechanisms. Yan. So, okay ba yon teacher? Kasi ang konti na, yun lang yung i-discuss, di ba? Halimbawa sa grade 8, 3 hours, tapos ang i-discuss lang ay puro digestive disorder and this one, the concept of digestion. So, ang magiging conflict naman this time, hindi nag-aagawa ng topic eh. Parang walang ibang topic na maituro. Parang ganun siya. Do you understand my point? Yes po. Yeah, so pwede naman, no? Pwede. So yun na, nabigay ko na, so may topic na kayo. So pwede na pagdating dito, ito na yon yung first set here. Ayan, kung gusto nyo lagyan ng topic, better, para kita ng lahat. So, sino yung magtuturo? Sige, sampulan na natin to, ha? Dito sa topic. Yung 3FS teachers dito sa baba. Yan, palagay ako ng pangalan nyo dyan. Yan, kung sino yung tatlong unang magtuturo. Yung 1 hour here, let's say, cards and teachers, meron na kayong access, sabi ko, di ba? Tulungan nyo na ako mag-type dito. Grade 9, type mo rin dito sa taas. Parts and functions of... Kayo nga mag-type, teacher, para alam ko kung naintindihan niyo yung sinasabi ko kanina. Prof, Yes. hindi po siya accessible sa amin para i-edit po. Naka-view pa lang po. Have you? Paglit lang ulit. Ito yun, di ba? This one. For a while, ulit. Okay. This one here, right? Viewer nga. Okay, so, editor. Done. Kung nakalagay dito, anyone with the link, huwag niyo po ibigay sa iba. Kayo lang 27 ang may access dapat dito. Ayan, sige po, patry na ako para makausad tayo. Parts and functions of the digestive system. O grade 9 sa inyo, dalawa. Hindi na pinag-separate pa yung circulatory and respiratory system. Yan. Ayan, 1 hour lang yan. So, sunod, sige, sa grade 8. Umpisa na po kayo mag-type. Gayahin nyo lang yung itong unahan. Kung ayaw nyo pa rin mag-decide kung sino yung magtuturo, hayaan na lang muna. Kaya anong topic dito? Anong topic sa grade 10? Sa grade 10, yun din. Sa first day, lahat parts and function. First day. First hour. Susunod na, sabihin lang natin na gano'n, no? Second period. Ganun, para hindi magulo. Sa second period, ito na yung kay grade 8 ay the process of digestion. So, medyo mas malalim. Diba? Sa grade 9, yes, Season. Prof, hello po. Sorry po to interrupt, pero hindi po namin ma-edit po mismo yung document po na yan po. Although accessible na po yung file, pero... What do you think is the problem? Ayun naman. Ayun namin nakita na akong type. Florencio Manawag Jr., Rixie Lacson. They're here in a teacher. Are you using the PNU account? Yes po. Kaya hindi. And then here, Gavitano. Nakikita ko naman sila dito. Can you try to type? Ayan po, okay na po. Thank you po. Sige, yan. So medyo mabagal sa baka sa internet. Ayun. Kung ganyan yung mangyayari, ibig sabihin by next week, ito yung plano. Plano natin to syempre. Di ba may retest? Kung nga pala. Sorry, bigay ko na yung copy ng, habang sinasabi ko gagawin ko na teacher kasi nga, ang nangyayari, makakalimutan ko din siya i-download. So ako na magsisimula dito, no? Kayo yung sunod na maglagay. So lagay ko dito, week 1. Okay? Q1, sige, buuin natin para hindi nag yung iba kasi kapag hindi kayo updated, maguguluhan kayo pag dumami na yung files natin. Quarter 1, week 1. Ang ilalagay dito is your PowerPoint presentation, teacher, na para sa orientation. Tapos, saan ko ba dinownload? Yata sa kabila. Dami-dami yung file. Saglit lang ha.
i-upload ko, teacher, yung copy ng pretest. Kasi binalikan ko yung sa last year na gawa ng LPS teachers. Hindi ko na makita yung, tawag nito, yung, ayan. Hindi ko na makita yung answer key. So, kailangan yung sagutan. Again, 9 naman kayong sasagot. So, hindi siya dapat ganun kahirap. Facilitating learning, nasa grade 8 ako, quarter 1 week 1, from download. Grade 8. Ayan, na-print ko na siya kanina habang hinihintay ko kayo. So, by Monday, ako ay pupunta sa school because meron kaming university activity. And then, meron ba sa inyo na free? Or ang iniisip ko kasi, I will require na kalahati sa inyo ay pumunta. Kalahati. Kalahati, teacher. Kasi kung 9 kayo, pwedeng yung 5 muna. First 5 na, sila yung magpo-photocopy. Tapos sila rin yung sila rin yung proctor, ayan, ng pretest. Tapos, yung 4 na natira, sa first quarter exam, kayo rin yung magpo-photocopy, kayo na rin ang proctor, gano'n. So, di ba sabi ko nga, hati-hati tayo sa trabaho. So, please, pakisulat na po, identify 5 students per grade level that will report on Monday with me. Ang reporting ay half day lang naman, half day. So, ma'am, kailangan po ba 6:30 na umaga? Hindi naman. Oo, hindi naman. Pero kung makakarating kayo ng ganong kaaga, better. Kasi kung natapos nyo na i-prepare yung, i-photocopy yung materials and staple na maayos na lahat, then you can go na. Kasi ang event namin hanggang 12 pa eh. Parang ganon. Nakuha ba yun, teachers? Okay, Santo Tomas? Ma'am, ask ko lang po dun sa pinapa-edit nyo po. Sa week 3 po talaga kami mag-e-edit po. Ay. Hindi po ba sa week 2? Week 2, teacher, week 2. Okay po. Thank you po. Sandali ha. Ako yata ang nandito. Saan ba ako nagsulat? O, doon sa taas. Sa week 2, sa week 2. Ayan. Nilagyan na ng surname. Oo, salamat sa paglalagay. Para guided na, diba? Yan. O, diba? Ang dali-dali lang yun. Basic na basic yan. So, go. Turo na kayo. Binalikan ko yung materials ko. Sabi ko, so kung ituturo ko siya ng first day, tapos ituturo ko nga ulit na face-to-face, ituturo ko ng Friday, halimbawa, ng online, o ano na mangyayari dun sa ituturo nyo next week. Diba? So, ang changes dun sa plan natin na Thursday, ang ipapakita ko siguro muna sa inyo, di ba pag nag-o-observe, sabi nga sa inyo, di ba sa mga to, hindi naman lahat ay makikita nyo kaagad sa isang observation lang. So, ang focus ng observation sa Thursday would be routinary activities. Yun, para makita nyo paano mag-respond yung mga students when you have instructions, kung ano yung pinapagawa nyo, maintindihan ba agad nila, mabilis ba sila pumick up, gano'n. Pwede rin natin ilagay ang pagpe-prepare ng materials kapag may collaborative works. Kasi, di ba, ang sabi ko nga, yung groupings, kailangan naka-ready na yung groupings. Hindi ko pa nasasend sa inyo yung, tawag yan, leader per group. Ayun. Meron na kayong list of students, di ba? Nabigay ko na. Can you highlight the name pag mention ko? Mabagal talaga kasi ako mag-type, teachers. Oo, nung ano kasi namin, typewriting lesson nung high school, saktong pumasa lang ako sa typing. Hirap dun sa typewriter, hindi kaya ng kamay ko, so hindi ko na naano tong skill na to, na mabilis mag-type sana. I-highlight nyo lang, so ipaki-ready yung list of students, tapos mamaya i-highlight nyo lang yung type, or ilan bang 35 kasi yung grade 10. So, 5 groups na lang tayo muna para pare-parehas. Ayun. So, yan. Thank you sa paglalagay para clear na kaagad. Ayun. Ang grade 10 lang yung medyo. Yan. Bali din sa hormone action, close parenthesis, open close parenthesis, teacher, isama dito yung menstrual cycle ha, kasi
kailangan po ng mga estudyante nating babae, baka mamaya, hindi naman nila ma-raise yung concern sa kanilang parents. So, tayo ang ano dyan, sasagot. Tapos, yung pangatlo nyo, yun na yung sa nervous system, yung hormone, yun sa may balance, di ba? Sa digestive system, ang topic number 2 nyo, teacher, ay yung process of digestion. Tapos, topic number 3, parehas kayo ng grade 9. Diseases, prevention, ano pa yung isa? Cure. Ayun. Hindi ko pa kasi nakita yung book. So, sa Monday, makikita natin yung libro. Kung okay sa inyo, kung sino yung naka-assign sa unang topic, yung parts and functions, sila na yung kasama sa 5 na pupunta para mag-photocopy. Para makita natin yung content ng libro. Kasi ang laging complaint ng parents din sa ITL, nagpabili ng libro pero hindi ginagamit. So we will maximize the use of the book for this school year. So kung ano yung nasa libro, hindi naman tayo magtuturo by the book. Siyempre, meron pa rin additional information. Pero yun nga, we will maximize the use of the book. Baka kasi meron na pala doong mga activities, di ba? So yun yung papagawa natin sa students. Sige, type na kayo ng type dyan. Hinahanap ko lang yung pag-upload, saglit lang ha, ng pre-test kasi makalimutan ko to. Tapos yung iba na hindi naman nagta-type dyan, you can go to facilitating learning. Kayo na yung mag-create ng folder na ginagawa ko. Quarter 1, week, ano naman kayo? Week 2 hanggang week 6. Yan, tulong-tulong lang tayo palagi, teachers, ha? Kapag nag-start na tayo mag-report next week, baka hindi rin tayo makapag-usap. Baka Friday, kung kaya pa ng energy, patawag ko kayo for a meeting. Kasi once nandun na tayo sa school, ayun, kayo, grade 8 halimbawa, tapos na yung lesson. Pahinga na kayo, pero ako, tsaka yung mga observers, pupunta pa kami sa grade 9, pupunta pa kami sa grade 10. Yan. Yun pala, baka hindi ko nasabi kahapon. Ang observer of the day ay kasama ko kahit saan ako pumunta. Ibig sabihin, 6 hours kayo mag-observe. Okay? Mula grade 8 hanggang grade 10 na lesson na i-observe nyo. Kasi nga, ang point natin, ma-maximize din yung learning opportunities for you. Kasi kung sa grade 8 ka naka-assign, ano nga naman po grade 8 ka yung alam mo, di ba? So, para makita nyo, ay, ganito pala yung grade 9. Ay, mas maganda yung activity nila dito. Try ko nga, pagturo ko ng grade 10 o trinay mo, hindi lang work. Hindi dahil failure yun ni teacher. Pwedeng isang reason doon is magkaiba kasi yung set of learners. Hindi yun yung appropriate na strategy for grade 10. Diba? Yun. So, again, explorations kasi ito. So, more opportunities to learn better. Ganun siya. Ganun ang approach natin. Nagulat ako. Ito pala, week 1 pa lang nagagawa ko, ang dami ng dito. Sige, grade 9, quarter 1, week 1. Ito yung pre-test. I-download niya kung sino gusto mag-download. Tapos mag-assign kayo o yung mga test items sa physics major muna ang sumagot. Kapag kailangan ng solution, physics major, paki-provide yung solution, ha? Copy po, physics group. Yes po. Thank you. Sa grade 10, asan na? Meron, ayun. Maglalagay na lang ako. May kakulitan din ang aking mga FS dati. Sabi ko nga sa inyo, given naman yun kasi nga first time nyo sa internship, gano'n. Sabi ko na long bond paper. Ang sumunod lang ay grade 9 teachers. Ang grade 8 at grade 10, short bond paper. Siguro kaya hindi na nila pinalitan kasi nga mahirap na naman mag-asikaso, spacing, di ba? Okay, so para alam nyo po, sa first quarter exam, long bond paper ang gagamitin natin. Ayan. Okay, so clear na tayo sa topic. Ay, ayun, para makapagsimula na, okay? Parts, process, yan. Yung sa, di ba kasi may parts and functions naman sa taas. Pag sinabi natin dun sa process, teacher, yung medyo deep naman, ha? Alam yan kasi major nyo naman yan eh. Wag lang yung sobrang deep naman, teacher. Yung
dun lang sa level ng student. Ayun. Pang-level lang tayo ng grade 8, tsaka pang-level ng grade 9. Eh, ma'am, paano namin malalaman yun? Eh, syempre, nung nag-grade 8 kayo, tsaka nag-grade 9, ano ba tinuro sa inyo ng science teacher nyo? Hindi ko naman sinabi na exactly yun lang yung content. Dadagdagan nyo rin naman, syempre. Pero hindi pang college, ha? Magkaiba po kayo ng level ng inyong mga estudyante. Ayan. Okay. There are students na matanong. Okay, there are students na matanong. For example, yung grade 9 ngayon, ang matanong dyan ay si Omar at saka matangkad lang na estudyante ko. Kalimutan ko lang yung ate dito. Ang tanong doon, sabi, Ma'am, is it true that the liver can regenerate? Blah, blah, blah. O, wala naman sa assignment nyo. O, anong sagot, biomajors? Teachers, andyan pa kayo? Hello? Ola Sima, na-upload ko na po. Nandun na ba yung pretest ng grade 9? Kita na? How about grade 10? Oh, teachers, ba't kaya ang tagal nyo sumagot? Ang tagal na reaction time nyo. Sa grade 9 po, kaka-check ko lang po, wala pa po. Pero sa grade 10 po, meron na po. Kalimutan ko ba? Grade 10. Bakit sa akin meron na? Teacher, meron na on my part. Prof, Yes po. yung sa pretest po ba ng grade 9 sa quarter 1 week 1 po na-upload? Quarter 1 week 1. Yes po. Ma-accessible na po yung sa pretest po. Yun, oo. Para alam natin na yan yung schedule natin sa week 1. Diyan tayo nagpa-pretest. So yung PowerPoint nyo ng orientation, dito nyo din ilalagay. Tapos, pag nagawa nyo na yung answer key, paki-upload din po dito. Yan. As much as possible, although face-to-face na tayo, no? Yung mga bagay na pwede naman online lang, yun yung gagawin natin. For example, yung journal nyo, pag print nyo yun lahat, hanggang week 12 yun, ang dami nun, di ba? Everyday pa naman yung entry nyo doon. So, no need to print, dito na lang. Yung lesson plan lang, kailangan siyang printed kasi, syempre kapag nag-demo kayo, ang hawak ko ay yung lesson plan tsaka yung demo teaching tool. Doon ako nag-notes. So kailangan nyo na printed. Yung presentation nyo, no need na i-print. Ayan, pwede ilagay lang doon sa drive. Sabi ko nga sa'yo, nagbabawas naman na ako ng files para ma-accommodate yung files for term 1. So, okay na tayo doon, no? Yung identify nyo na week 1 and 2 teachers ay may 5 na pupunta by Monday. So, malaman ko sino yung by Monday na pupunta, ha? Kasi teachers, kapag Saturday, Sunday, hindi rin po tayo mag-uusap. Kasi, syempre, Saturday, Sunday yung for family, for other things. So, basically, it's just 4 times a week. Monday, Tuesday, Thursday, Friday lang. Yung Wednesday, sa inyo rin yan. Unless, ni-require kayo. So, doon nga sinasabi ng co-teacher nga, no? Yung Wednesday, baka nga wala akong klase, magpapa-activity lang for students. I mean, asynchronous. So that they can join the club fair. Yung pala, tuloy yung club fair ng Wednesday. So kung sinabi na kailangan nandun kayo, di lahat mag-report kasi utos po yun sa taas. Okay? So yun. Pero kung sa atin lang, wala akong reporting ng Wednesday. Wala rin any message or something pag Wednesday. So, kailan ang ating consultation? Ganito, Friday natin siya gawin para by next week, ready kayo for the activities. Yan. Photocopy, check, answer key, nasabi ko na, tsaka yung magpo-perform. Ito, kaninang umaga lang. Umaga ba, hapon? Basta kakabasa ko lang yan, dun sa GC. May plano na kung pwede daw gumawa ng bookmark for students
Kasi daw sa Korean, binibigay ng teacher for the students ay flower, ganyan, ganyan, ganyan. Sa Monday daw yon kasi nga, to welcome the students, ganyan. Pero, wala naman tayong klase ng Monday, di ba? So, para sa akin, hindi na kailangan. Kayo ba? Kayo teachers? Kasi Tuesday naman tayo, second day na yun. So, hindi na first day school, hindi na first day high. Right? Okay, sige. So, i-cross out ko na to. Pag biglang magpatawag ng meeting mamaya, yun na nasasabihin ko. Sa second day po kasi kami. Okay, next. I asked the director kung may kumuha ng robotics room sa third floor kasi I have a separate room. Ang napag-usapan kasi sa meeting ay kung pwede daw na ang robotics kit ay isama na lang sa science room. Kaso pag may nagkaklase doon, paano kukunin yung kit, di ba? Kailangan ko. So, kung ang reply ni Sir Dennis, mamaya, one of our admin staff, ay walang kumuha ng robotics room, 2 room yung kailangan natin i-prepare. Ito kasi naka-assign sa ating teacher, no? Yung science room na kailangan i-design at saka lagyan ng label yung mga materials. Ma'am, bakit tayo po ang naka-assign doon? Kasi hindi ako advisor. Lahat ng advisor, bawa si Professor Renon, kung advisor siya, ang ipe-prepare nila is classroom ng mga bata. By Monday, kailangan ready na yon. So some advisors nasa school na kahapon pa with their FS teachers. So tayo, di ba, hanggang ngayon nga hindi ako nagpapunta. May listing din pala ngayon ng 2 o'clock. Buti na lang hindi tayo pumunta ng Friday. Kaya pwede natin siyang gawin ng Monday or Tuesday. So dun po naman ulit kayo tatanungin. Kasi kung pupuntahin ko ng Monday yung iba, pwede bang lahat na lang? Tapos yung iba ay yung maglilinis ng room, magpe-prepare. Kasi pag Tuesday, teachers, busy kayo noon. Busy kayo sa orientation, sa pre-test. After ng pre-test ng grade 8, for example, mag-check, magre-record, di ba? You do item analysis. You know how to do that naman, di ba? Item analysis. Yes. Kasi when you give the test, ang sasabihin sa mga bata, today we'll have the pre-test. Its purpose is for us to know where you need help. Yun. So please, yun, sabihin yun na sa kanila na wag hulaan. Siyempre pag hinulaan, random mo lang din yun. Anong basis ng pagpe-prepare nyo? So pagdating doon, halimbawa, ang pinakamahirap for them ay physics na topic. So ano ang pwedeng action na gawin beforehand? Okay. So kung yun yung lumabas by Monday, sa Thursday, pwede natin isama ang mathematical preliminaries. Ganun. Kasi last year nga, yung grade 8, hindi marunong mag-compute. So kung lalabas sa pre-test na gano'n, by Thursday, isasama ko yon sa i-observe nyo in the classroom. So, pwedeng introduce ko na sa kanila how to solve kapag sa klasiko. Siyempre, iba-ibang teacher, iba-ibang approach. Ang grade 9 and 10, alam na nila yon na 2 decimal bases, hindi kami dun sa significant figure. Okay, tapos, gresa ang gamit namin. Okay, yung mga ganong bagay. So, pwede na rin siya ituro sa grade 8. Okay, so, yun yung purpose ng pre-test. Ano pa ba? Yan, room. Tsaka yung pangatlo is yung pagde-design ng certain spot in school ng may GSED. Kahapon, ang sagot na sa akin, parang wala kayong any activity na may kinalaman sa GSED. Pero ang report sa amin ni Director, according sa university, mga professor nyo doon, meron. So, which talaga, teacher? Naghintay po ako ng sagot while replying sa grade 8 advisor. Kasi nasend ko ng invitation for Google Classroom ng grade, grade 9 tsaka grade 10. Yung grade 8, wala pala akong contact sa kanila. So, naghahanap pa. At kita sa GC, ayoko.
Teachers, baka naman kasi nakalimutan nyo lang, pero meron naman talaga kayong training ng ng GSED. Wala ba talaga? Prof, Mas? Yes, sir. Recognize. Tanto Tomas? ano po ba yung meaning ng GSED? Baka po kasi nalimot lang po namin. Global Education. Global Citizenship, di ba? Yun. Yung sa may Ah, subject. Naalala na ba? Wait lang po. Asan na ba yung mga notes yun ng Prof. Ed? Kasi, yung pinakita ko sa inyo na quarterly theme and sub-theme, yun na talaga yung ginagamit namin, pangatlong taon na, yung curriculum na yan. Pero this year, ang twist, isasama yung GSED. So, pag nagturo kayo, syempre dapat mabanggit yun. Lalo na yung week 1 is about myself, di ba? Ang pinaka-idea, how can you be a responsible global citizen? Diba? Ang focus ng curriculum natin, myself. Pero, you have to improve yourself to become also a responsible citizen of the Philippines, of the country, and of the world. So, what are the characteristics? Something like that. Nakukuha niyo po ba? Yes po. Ganun kasi tayo magturo, teacher, hindi lang yung content. So, naturo mo na yung parts and functions ng reproductive system. O ano ngayon? O ano sasabihin mo sa kanila? In general, week 1 naman talaga na topic yun. Sa first set of teachers, ganun yung approach, no? Parang, why do we need to study parts and functions? Because, one, you will know how to take care of them. That would be your lesson on Thursday. Pwede nyo sabihin yun sa kanila. Tapos, kapag healthy ka, syempre, you can do other things, di ba, mas productive, and so, ganun ka makipag-social sa ibang tao. Ang thinking kasi natin, teachers, hindi lang nakakulong dun sa content na ituturo mo. It should be applied in different discipline. So, kung makikita nyo dito sa, balikan ko, teacher, ha? Teacher lang. Or sa concept. Yes, sa concept. Eto, teachers, kung babalikan natin dito, sa directing teaching learning situation, bihira ako makapagbigay ng 4 or perfect score dito sa 3. DPSC Domain 1, Strand 1. Yan. Demonstrates mastery of content within and or across curriculum teaching area. So, kung ang tinuro, ang galing mo magturo ng parts and function, perfect dream ng student yung quiz. Even the activities, parang inace talaga nila kasi nga, madali lang naman. Pero asan yung application? Asan yung relevance niya dun sa ibang field? Dito sa sige, pakita ko na ng isang sample na gawa. Visual. Oh, nakita rin pala pati yung folder ko. Virtual. Grade 8 yun, no? Grade 8. Grade 8, first quarter. Ito. Yan. Tapos, this one. Hindi ako makanva na tao, ha? Dito ako. Ito yung ginagamit ko, teachers, PowerPoint. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, ready naman akong mag-lesson ng Thursday and Friday online. Kaso lang, syempre, kayong mas need na mag-practice. Ayan. Mas maraming practice. Mas maganda. Ano nga yung sinabi ko, teacher? Ba't ako napunta dito? Integration. This one, napanood niyo na ba to, teacher? Yung cells at work? Encode. Yan. Nung first time ko ito ginamit sa grade 8, tuwan-tuwa sila. Hindi ko nga kasi sila estudyante ng grade 7, di ba? So, try nyo din na ma-mention to. Pwede sa may motivation part ng lesson nyo. Lahat ng lesson, sige, ito yung kung hindi nyo pa napapanood ng iba, ito yung season tsaka episode, in-identify ko na. Ayan, yan yung mga related. Ito yung sa grade 8. Bigay ko mamaya sa grade 9 tsaka grade 10. Saan ba yun? Ito. Ayan, integration ng science and PE. Kasi di ba,
sabi natin, interdisciplinary and thematic ang curriculum ng ITL. So, syempre, kailangan ng integration with other subjects. So, ano yung kailangan nilang gawin? Diba? To take care of their body, ganon. So, dito, ang makipag-collaborate ako sa PE, I'll be communicating with the PE teacher na kung pwede, yung naka-assign sa week 1, yan, yung kayo, yung 9 teachers ngayon, ay makipag-cooperate din with the PE teachers. Wag muna ngayon ha, wag muna, kasi hindi pa nakausap yung PE teacher. This is for grade 8 and grade 9. No? Pwede ang integration sa PE. Ayan. So, for example, this one. Are you aware that your food intake is converted into energy? Ano, what can you do to perform better? Ayan. Kinunat mo na ngayon sa PE, no? Tapos, ito, in general, what do your eating habits tell about your identity? Kasi nga, ang week 1 is about your identity. The student's identity. Yung buong quarter is about yourself, di ba? So, kailangan mo itanong ngayon itong focus question na yan. Tapos, pasok, di ba, identity nga nila. O, ikaw to, paano ka naman in the society? Paano ka naman as mamamayan ng Pilipinas? Paano ka naman as mamamayan ng buong mundo? Nakukuha niyo, teacher? Ganun ko siya hinahanap dito sa across curriculum. Yan, ito. Mastery of content. Hindi lang yung content mo na science or for this one, bio. Within or across curriculum teaching area. Lahat yun dapat. Yun. So kung ang grade 8, ma'am, siya grade 9 ay ang tawag nito? Para dun sa PE, i-integrate sa PE. Saan po i-integrate yung sa may tawag yan? Grade 10. Saglit lang, since nandito na ako, yung sa grade 9, ito po yung sa grade 9. Saglit lang, hindi po ito na-send. Pa-remove ako sa GC nila. Pakisabit na yung Marina. Para by Monday, meron na tayong estudyante sa Google Classroom. Asan tayo? Ito, reading. Ito yung sa grade 9, teachers, pa-check na lang din ako. Screenshot nyo lang to, okay lang naman sa akin. Ayan. Sharing of materials tayo, teacher, no? Yung sinasabi ko, oo, mauna sila magturo, pero ang lesson plan nila, PowerPoint presentation, naka-upload sa G Drive natin. Tapos kayo rin pag nagturo, ganun din gagawin. So we exchange, we share files. Ganun. Ako naman ang nagpasimula mag-share ng files sa inyo. So let us do that. Oo. Pag nasa field naman na kayo, ganun din sana. Para yung value ng collaboration, teamwork, hindi nawawala. So, ito yung sa respiratory and circulatory system. Again, season 1, kapag dito sa Self at Work, and then sa Code Block, may tatlo. Ayan. Kung na-screenshot nyo na, okay na ba to? Okay na, teachers? Wala naman po kami reaction. Integration pa rin ba ng science and PE? Ayan. Kasi nga, pandemic noon, turo ako. So, how do you cope up with the pandemic? Hindi pwedeng lumabas. Ano kailangan nilang gawin sa loob ng bahay? Yun. Ngayon, pwede na ulit lumabas. So, syempre, ika-twist mo yung tanong mo. Diba? Ano ang pwede? Ang sample ko pa nun before, ako hindi pwede lumabas. Kasi may asthma ako. Diba? So, mas prone sa mga ganon yung mayroong respiratory na cases, diba? Ayan. So, pasok ang prevention, cure, diba? And diseases. Tapos sa grade 10, ang alam ko sa grade 10 teachers, ang ating integration, hindi ko alam kung gets nito kung paano, ay Filipino. Alam ma'am, sabi niyo bawal mag-Filipino sa science time. Medium of instruction. Pero,
Kapag ka-output, pwede yan. Yung sa grade 10. Then, first quarter, week 1. Yan, so reproductive system. Oh, 119 slides. Kasi nga, may mga facts. Alam niyo, teacher, gustong-gusto ko ng mga bata, yung part ng ano yung title ko dun? Ito, facts about reproductive system. Gustong-gusto ko ng mga students. Ayan. So, sampulan lang natin ito. Ayan. Okay. Largest and smallest human cells. Ganyan. Tapos may description ka, di ba? Pwede yan. Pero ang pinapakita ko dapat ay ito. Ayan. So, for grade 10, pwede nyo itong screenshot. Para kung hindi nyo pa napapanood yan, ito lang particular na episode tsaka season yung unahin nyo. Okay, tapos, sa integration, it's Science and Filipino. Ang topic, reproductive system. Ang task nila ay pagsulat ng maikling kwento. Okay, so, syempre, ang medium instruction Filipino. Ang iti-check natin as science teacher is yung content. Are the concept correct? Diba? Meron silang mga gagamitin dyan na metaphoric, something, ganon. So, kung di nyo maintindihan, pwede naman makikipag-collaborate naman tayo with Filipino na teachers nila. Okay, so, again, wag muna pong kausapin ang mga FS na major in Filipino kasi kakausapin mo pala yung Filipino teacher nila if we will proceed with this one. Nasa Cotabato pa kasi si Professor Makaskas. Ayan. So, yung tulad dito, teacher, kung magpo-proceed ito, kailangan gumawa ng rubric kasi performance task siya, di ba? Sa rubric, dahil naka-integrate sa Filipino, dalawa kayo ngayon nagagawa ng rubric. O kaya po pwedeng, there are 4 criteria or 5 criteria, halimbawa, yung isa doon, content, ikaw yung maglalagay, science teacher, kasi yung chachika natin. Yung the rest, si Filipino teacher yung maglalagay. Ano ba ang mga characteristic ng isang maikling kwento? Ano yung mga hinihingi nila? Ano yung kahingian o competencies ng Filipino para dun sa pag-check ng output ng student? Tuloy tayo doon, teacher. Teachers. Yes, maganda kayo. Yun. Okay. So, tingin ko ay na-cover ko naman lahat ng dapat kong sabihin. Ayun. So, questions? May tanong ba? Ako ang tanong ko is kung kailan ko pwedeng makita ang lesson plan nyo. Pwede ba ito, teacher, na yung lesson plan? Ano ba? Baka kasi magulat ako sa lesson plan nyo ng sa bagay kasi nga Friday, online lang naman. Yeah. Friday ngayon. You have 1 week. 1 week to prepare para dun sa inyong lesson plan. Okay. Need na may upload ang lesson plan by Friday next week. Ayun. Kung kaya nang mas maaga, edi better. Diba? Tapos, yan. Tapos, Friday is online. Ako na bahala mag-isip muna ng activity para sa, yung Thursday na sabi ko na sa inyo, yung mga preliminary activities na kailangan. Sa Friday naman, ayun, kung makakapaglagay na kasi kayo ng lesson plan nyo bago mag-Friday, pwede ko i-adjust kung ano yung activity na maisip ko na online for Friday. Ganun. So, pwede ba yun, teachers? Next week, mga Thursday, pwede nyo na i-upload yung lesson plan? Pwede na. Okay. So, sige. Hanggang dun lang siguro, teachers, kasi mag-meeting pa kayo, di ba, ng per grade level. Okay. Kung may tanong, habang nag-meeting kayo, nasa GC, pwede naman akong tanongin. Pero yun nga, hanggang 5 lang ha, even your meetings hanggang 5 lang. Hindi porket available ay kahit gabi kayo ay nag-meeting. Hindi siya good sa mental health, hindi siya good sa overall health natin. Okay? So, I think that's it. So, para sa attendance ulit, kindly open your camera. While waiting for others,
pwede kayo maglagay teacher ng mag-alat ng time dun sa gilid, halimbawa motivation, mga 5 to 7 minutes. Diba? Sa explore part, mga ano po ma'am yun, 10 minutes namin gagawin. Sa discuss, 25 to 30 minutes. Sa innovate, mga 5 minutes lang ma'am, kaya na namin yan. And then assessment, sa assessment teacher, kung objective type, 5 items lang will do. Every day kasi yon. Ang nasabi ko sa bata, laging magdala ng 1/4 sheet of paper para kung sasagot sila doon. Pero kung gusto niyo mas mabilis, hindi na kayo magpo-project ng questions, di naka-print na siya sa bond paper, di ba? Yung maliit lang, 4 na yun, isang bond paper, 4 na kopya na yun, ikakat na lang. Doon na sila sasagot. Anyway, yung mga ganun kasi, mas efficient siya. Pag binalik ko sa mga students, reviewer na nila, di ba? Okay, tapos, yung sa dulo, ay, hindi ko ito napakita. Pero sige. Last question regarding sa material sa Patnuro. May access na ba kayo? Patnuro. Meron na? Meron na po? Wala pa din? Kailan po magawin yun? Mag-start na tayo next week. Anyway, nasabi ko naman na yung tungkol sa assessment part, no? Dahil meron na rin po kayong access sa ating tawag yan, files, pwede po paki-ayos na yung class record. Oo. May nag-download naman ng class record, di ba? Meron na, to science. Pare-parehas lang yun mula grade 8 hanggang grade 9. It's not working. My mouse is again not working. Sino po ang pwedeng kumuha ulit ng picture? Yesterday, nag-take ng picture.